pupunta namin sa Kuala Lumpur. Matapos ng pinakamahabang 4 na araw namin sa Singapore, hindi na may kakaila na kami ay pagod na. Kaya naman nakatulog na ako sa biyahe. Maya-maya nakarating na kami sa stopover. Ito yung first stop namin. Mula Singapore to Malaysia. Grabe yung pagod namin kasi 4 days kami nasa Singapore. At yung 4 na araw na yun, walang isang araw na pahinga. Lahat yun merong itinerary, lahat yun meron kami pinuntahan. Kaya ito kami ngayon, first stop namin mula Singapore. At nasa bus ako, grabe nakatulog na ako at hindi ko na namalayan na dito na kami sa first stop namin. Ngayon, ang hinahanap namin ay kung anong pwedeng kainin dito. 30 minutes lang ang binigay sa amin para kumain. Kaya bumalik kagad kami sa bus. Bagsak talaga ako nito sa sobrang pagod. Pero yung tatay ko gising pa rin. Grabe. Hindi yata siya natulog buong biyahe. Halos buong biyahe ako nakatulog kaya hindi ko na namalayan na nakarating na kami sa Kuala Lumpur. Sa tagal ng biyahe, nakaramdam na kami ng gutom. Kaya kumain muna kami. Tapos niyan, sinundo na kami ng magiging driver namin sa 2 araw namin dito sa Kuala Lumpur. Yeah. Ito yung transport namin. Buong araw namin dito sa Malaysia, siya yung maghatid sundo sa amin. Yeah, if you guys just wanna talk, it's okay. I don't know. Ito si Sky. Siya ang magsisilbing tour guide at driver namin dito sa Kuala Lumpur. Hindi siya marunong magtagalog pero dahil OFW ang tatay ko, nag-Englishan sila sa buong biyahe. Yeah, because there's a saying, if you want to learn, the other language, you have to sleep with the person. Yeah, that's true. So, yeah. Palakaibigan talaga yung tatay ko, kaya walang problema sa kanya na makipag-usap kahit kanino. Medyo natagalan kami sa traffic pero nakarating na rin kami sa Airbnb. Abang, arranging check-in. Yeah, just only check-in, then come out. Minaba muna kami ni Sky para makapag-check-in at para na rin mailagay na yung mga bagahe sa Airbnb. Buong akala ko ay makakapagpahinga na kami nito, kaso meron pa pala kami mga pupuntahan. Gawin na kami sa Petronas Towers para mag-picture. Bukas marami rin kami pupuntahan. Grabe tong travel na. Di ko na talaga matago yung pagod ko. Itong malaking building na to ay ang Petronas Twin Towers. Sa listahan ng mga malalaking building sa buong mundo, pang 20 itong Petronas Twin Towers. Hindi na kami nakapag-book ng tour dito pero meron namang option na umakyat sa observatory nito sa mga sites tulad ng Klook. Ito sana yung madadatnan namin sa tour. Since gabi na, hindi masyado madali na makapag-picture dito kasi yung subject natin is yung Petronas Towers na mailaw at hindi masyado mailaw kapag nasa likod yung subject. Since medyo mahirap nga kapag gabi, siguro babalik na lang kami bukas kapag maaraw na. Ang susunod na pupuntahan namin na isa pang mailaw na attraction tuwing gabi. Here's another attraction dito sa Kuala Lumpur, ang Pintasan sa Loma Bridge. Sa puntong to, nagpipicture na lang kami sa mga attractions dito sa Kuala Lumpur para meron kaming babaunin na memories pa uwi. Kung meron lang akong drone, grabe yung shots na nakukuha ko dito. So ito, mga ganitong uri na attraction, mas okay sa gabi. Kasi yung ilaw naman talaga yung tinitignan. Ganda. Ang ilaw, grabe. Siguro maganda sa loob nito. Hindi ako nagkakamali nung sinabi ko yan kasi So ito yung view
sa loob ng Saloma Bridge. Kapag dun sa likod nakikita mo yung Petronas Towers, sulyap lang Petronas Towers. Grabe. Bago kami bumalik sa Airbnb namin, dumaan muna kami sa isang sikat na street food market dito sa Kuala Lumpur. And this is Jalanalo. Ito yung parang night market. Dito ako nakakita ng iba't ibang variety ng pagkain. Mapa Thai food man yan, Korean, Chinese, Malaysian at marami pang pwedeng pagpilian. Medyo busog pa ako nito dahil sa dami ng kinain namin sa Singapore kaya bumili lang ako ng juice na gawa sa dragon fruit at mangga. Tamang masid lang din ako sa lugar kasi hindi ko na to basta-basta mababalikan. Sobrang grateful lang ako sa experience na to. Parang dati lang nasa Ugbo Tondo ako, tumitikim ng mga pagkain dun at nakikihalubilo sa mga nagtitinda ron. Ngayon, andito na ako sa Kuala Lumpur. Corny ko talaga. Matapos namin kumain ng bakote, bumalik na kami sa Airbnb. Kaso hindi ko na na-film kaya itra-transition ko na lang sa susunod na Ito na ang last day namin dito sa ibang bansa, sa Malaysia. Final. Ito yung initial thought ko dito sa Kuala Lumpur. Para siyang malaking BGC. Maganda ang Singapore talaga. Malinis, disiplinado mga tao, walang traffic, yung transportation mo sunod-sunod, magkaadugtong yung mga train stations at maraming train stations sa kung ano-anong parte sa Singapore. Kaya ayun, dito pag nandito ka, para kang nasa BGC na mas malaki. At late natutulog ang mga tao, nightlife talaga. Hindi nagtagal at dumating kaagad si Sky para sunduin kami. My son is recording our conversation. Oh, and things like that. And You didn't do anything, huh? no, You have a YouTube channel. yeah, and then you'll see. How many subscribers? 2? Oh no, 3. 3. Because I haven't. It's okay, you will grow up and So, just find a lot of. You're the fourth one. Okay, amen. Sa puntong to, tingin ko close na sila ni Papa. Bago kami pumunta sa Batu Caves, meron kami mga dadaanan para makabili kami ng souvenirs at para na rin makapag-picture kami pangdagdag sa memories na iuuwi namin. Isa na dyan ng pangalawa sa pinakamataas na building sa buong mundo. Ito naman yung second tallest building in the world, ang Merdeka Tower. Sunod niyan, dumaan kami sa Central Market para bumili ng mga Nakakami souvenirs. stopover sa Central Market. Bili lang kami ng mga pasalubong. Ano ako yung Mas mura yung pasalubong dito. Kaya ang dami namin pinili pasalubong talaga dito. Diyan, lahat kami meron dala-dalang black bag. Bumalik kami sa Petronas At Twin ngayon, Towers. Bumalik kami dito kasi syempre, yan yung Petronas Tower ng Singapore by daylight. Napakaangas, napaka-solid. Sobrang laki niya, pero mas malaki talaga yung Merdeka na pinunta namin kanina. Dami pa rin nagpipicture. Ayos. Kumain kami sa isang Chinese restaurant. Grabe busog. So, itong restaurant na to ay isang authentic na Chinese restaurant. Wala pa masyadong kumakain dito. Pero masarap yung mga pagkain at marami ang mga pagkain. Promise. Grabe. Yun o. Hindi niya mababasa kasi Chinese characters talaga. And, yeah, grabe. Saka kami pumunta sa Batu Caves. At sa wakas, na-reach na namin ang huling itinerary namin, ang Batu Caves. Itong Batu Caves ay lugar kung saan maraming Hindu temples at shrines na dedicated sa isang Diyos na si Lord Murugan. Sa pagpasok pa lang makikita na kagad ang napakalaki na statue ni Lord Murugan at katabi lang nito yung Dark Cave kung saan akyatin namin ito mamaya. Bukod sa mga yan, marami ka rin makikita dito na unggoy na dapat ingatan dahil pwede silang mangagat o kaya magnakaw ng pagkain kapag meron kang dala. Sabi nung guide namin na kailangan mo daw mag-ingat sa mga unggoy na ganito. Kasi kapag meron kang pagkain, maamoy nila tapos yung pagkain na yun, hahablutin nila sa kamay mo or kung saan man nakalagay yung pagkain na yun. At dahil gusto kong makita yung Dark Cave sa itaas,
Inakyat namin ito ng kuya ko. So, ngayon, susubukan na namin akatin. Napakahaba na hagdanan na ito. Grabe. Oh, kinuha. Oh, kinuha mo. Buti na lang, hindi kami nagdala ng pagkain. Baka hablutin lang ng mga monkeys. Last step. Whew. Grabe, wala akong masabi dito. Wala na rin akong masabi. Okay. Sign. Haba na. Okay. Next stop, uwi na.